Kultura nila yan. In EDSA 1 and EDSA 2, gumalaw ang military. Baka gumalaw din sila dito. Hindi natin inviting everyone na nasa mga tahanan pa ngayon. Busy sila, alam natin. Makiisa po tayo at ipakita ang tunay na people power. Tayo po ang people power, ang mamayang Pilipino. Attorney, ano po masasabi natin na ang sabi po ng Ombudsman ay ituloy po ang kaso ni Senator Marcoleta? Ano pong masasabi natin doon? Well, kagabi tinanong din ako ng media tungkol dyan. Alam niyo, yung kaso na yan ay imbento lamang. Wala yan sa Republic Act 7080 or ang Plunder Act, particularly Section 1D ng batas. Inimbento yan para gantihan at takutin ang butihing senador, ang magaling na senador na si Senator Rodante Marcoleta. Pero ang pagkakamali nila, mali ang tinarget nila. Of all the senators that we have, Senator Marcoleta is one of the best and fighting guests. Fiery. Hindi po yan umatras sa laban. Kaya hintay kayo sa laban na kayo rin ang gumawa. Hindi atras ang mga Pilipino sa labang ito. Yes! We are solidly behind Senator Rodante Marcoleta. Yes! Bantay kayo. Yes! Yes. Thank you, Attorney. Thank you. May pabula ako. Yes. Mensahe niyo po doon sa mga kababayan po natin na sabi po nila, rally lang din, balik, uwi, ganun. Ano pong mensahe po ninyo? Kasi may mga komento pong ganun. Sana tapusin na natin ang kasakiman na nangyayari sa ating bansa. Dalawang EDSA na ang pinanalo ng mga Pilipino. Hindi imposible na magiging tatlo. EDSA 3 is possible. Kasi tayong mga Pilipino ay hindi pwedeng gawing tanga forever na mga bastos at mga abusadong mga opisyalis ng gobyerno. Hindi po tayo tanga. Alam natin ang ginagawa nilang mali. Tinatakpan nila ang mali-malitang kickbacks at 1.5 trillion flood control corruption nila. Yan po ang katotohanan. Kaya ayaw nila maimbestigahan. Kaya nga galit sila kay Senator Marcoleta at ng mga minority senators ng Senado led by Senator Alan Peter Cayetano. Pero no less than Senator Amy Marcos nagsabi kahapon, kagabi, na ang administrasyon ay bangag administration yan. Kaya ayusin nyo mga pinagsasabi nyo. Huwag nyo kaming gawing tanga, mga Pilipino. Hindi po kami tanga. Ang mga Pilipino ay palaban yan. Alam nyo yan. That's why we have EDSA 1, EDSA 2. Careful kayo. Kasi pag ang Pilipino ay nagalit ng todo, baka mag-EDSA 3 tayo. Attorney, abol ko lang. Konti. We are one! We are Attorney, baka may mensahe po kayo sa Pangulo po, despite na nangyayari ito ngayon dito sa EDSA, pero tuloy pa rin yung biyahe niya. Ano pong inyo pong mensahe sa Pangulo? Well, sana hindi na siya bumalik. Good riddance. Kasi ayaw naman niya ang pananagutan, ayaw niya maimbestigahan siya at kanyang mga kaalyado. Eh kung itutuloy ang kanyang trip sa Canada, sana wag na siya bumalik. Para masimulan na ang pagsaayos ng Pilipinas na sinira ng kanyang administrasyon. He has betrayed his oath of office. Kaya nga pinapa-impeach namin. Kaso lang, kontrolado nila ang House. Kaya hindi natuloy. Pero ang laban, ang akusasyon laban sa kanya ay andyan pa rin habang hindi niya sinasagot at hinaharap ang accountability na siya rin ang may pasimuno itong problema, itong anomalya. Kasi siya ang tinuturo ni Orly Gotesa ng Brave 18 at ni dating House of Appropriations Chairman Eli Saldico na isa sa mga nakinabang di umano sa mali-malitang kickbacks. So, kung ang ating presidente ay totoo sa kanyang mga sinasabi, siya ang dapat mauna na magpaimbestiga sa kanyang sarili.
i-waive niya ang kanyang presidential immunity. Pagkatapos nun, mag-resign na siya gaya ng ginagawa ng ibang mga world leaders pag sila ay nakaharap sa mga kontrobersya, especially reflecting on their integrity. Mr. President, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at aminin mo na ikaw ay naging palpak. 4 years ka na sa iyong tungkulin. Ang Pilipinas ay lubog na, hindi lamang sa baha, but sa korupsyon at pandarambong ng iyong administrasyon. Yan ay klaro. Last na lang, attorney. Ang ating po mga men in uniform ay watching right now. So may anong po kayo, may mensahe po kayo sa kanila? Ang mga military, police, they have always been our protectors. Alam nila ang issue, alam nila ang nangyayari. Hindi sila pipi at bulag sa mga nangyayari. I know na deep within their hearts, gagawin nila ang tama. Pero yan ay sa kanila po yan. Kultura nila yan. In EDSA 1 and EDSA 2, gumalaw ang military. Baka gumalaw din sila dito. Hindi natin alam kasi nasa kanila po yan. Thank you, attorney. Saglit lang. Saan po? Saglit lang po, saglit. At baka kayo nasagi na sa saglit. Grabe si Kipman. Ay, nandito na sila. Nandito sila. Makakadaan kayo na tayo. Ang daming tao. Higit sa lahat, may pagmamahal basta kailang kaibigan. Ang ating pagkabansa, meron tayong pagkabansa
kami marinig! Wala kami marinig! Pakiayos mo yung sound system! Hindi marinig! Hindi marinig! Hindi marinig! Hindi marinig! Hindi marinig! Salamat po. Listening Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid na nakikisang ngayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Iba po ay mga kakilala po, iba po ay hindi mo man kakilala. Ngunit nagpakayan po sila ng pagsuporta at pagmamahal sa ating bansa at sa ginagawa natin ngayon. Hindi na lang po sana ako pupunta dito. Kasi pagkakalain po ng iba, ngayon nag-i-instigate hindi po. Talagi ko pong ginagawa na kayo. Lagi kong sinasabi na kailangan may pakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko alam kung paano ko kayo isasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Pangalawang araw ng kwento, ngunit hindi mo nakikita sa mukha ninyo ang pagkakuran. Hindi ko po alam kung paano ako nagpapasalamat sa inyo. Ang magagawa ko lang na kung ano kayo isa-isa para nakipit ko kayo. Naisip ko nga magdadala na lang ng pulang hopya. Pero nung makita ko po na ng pangarami ninyo, kung pabrika ng hopya hindi magkakasa sa inyo. Nasaan yung ano yung isang ganito pa? Ilabas mo na, bilisan mo. Bilisan mo doon. Ilabas mo ka, bilisan mo doon. Online lang po kayo dyan. Online. Hindi masagal po kung pinapos. Online lang po kayo. Yun yun lang po. Ayan, diretso na! Wala tumingin! Meron po akong babasahin sa inyo. Alam ko na po ito, pero Diretso na ako! Diretso!
ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos at katotohanan, Okay lang yun. katarungan, Para kalayaan, magamit tayo na yun. pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan Sabi niya. ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyon ito. Mga kababayan, Okay na yun. ito po ang Ano babayan naman pala yun? Full storage na. kung bakit nandito tayo ngayon. Nais natin ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kinakailangan ma-arresto ko ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamayang Pilipino. Sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ako sa mga mangkarambong. Nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Pinagbayan ng alin-alin ang pera. Pinibigtan nila sa akin. Kaya sa lapit pagtulong para sa kampanya para ako'y manalo isang senador. Kaibigan po ng pribado ng sarili lang pera ang kanilang itinulong sa akin. Baka sakaling manalo na ako at nanalo na. Hindi ko na ito ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa amin. Tingnan po ninyo kung sino ba yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon na kukuhin natin, kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakakarapal, pagdarambong sa kawang bayan. Eh, siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagpamalawak. Hindi ba katungkulan ang ombudsman sila umanaw, umusin at marusahan lahat ng may kagawang nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba tulungan ko nila?
Ginawa ko nilang politika. Ang mga gusto ko, Oh, may tinda po akong kasoy, baka gusto nyo. pagkakas sa akin Kaya kasoy po kayo, kasoy po. ay Kasoy po kayo. nagsasaysay ng kwarta. Oh, kasoy po kayo. Pero hindi napabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ang bilgatan mo. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulupit ng mga chismis, ngunit walang evidence. Naglulupit ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sakap sa mga krimen na kanilang gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapasasanan sa ilalim po ng mga batas na umiira. Hindi ba sinabi natin, bawal ang deltano? Ayun. Don't bet the law. Eh, paano naman kasi? Sa naman, kasama ko sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bet the law. Be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Sumagot yung kausap. Hindi na kasi siya tama ang sinasabi. Sabi niya, yes sir. Mga kababayan, uulitin ko ang aking pagsaludo sa inyo. Ang aking ipaggalang, ang aking pagpapasalamat. Dahan-dahan na po, dahan-dahan na po. Pagmamahal sa akin at sa mga bagay na pinaglalaban natin lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan. Sa pinakadulo, maluwag. Pinakadulo. Huwag po tayong matiwa-hiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one. We are one. We are one. Walang po. Dahil lahat. Kung palakpak, para kay Senator Marcoleta! Bakit na natin? Because we are one! We are one. 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 Maraming salamat po, Senator Rodante Marcoleta. Mga kababayan, abangan natin maya-maya ang mensahe ng kapatid na Arnel Tumanan. Pero bago po yun, pakinggan po muna natin ang saloobin ni Miss Happy Binag. Oo, number 5 po. Magandang gabi! Mga kapatid! Ayan, di ba? Grabe kayo!
bilib na talaga ako sa inyong lahat. Ang nag-iisang INC na kapatnanindigan ay talaga naman yung kapatiran nyo. Pag tinawag na kapatid, sama-sama at totoo, we are one! We are one! We are one! We are one! We are one na ayaw sa buhaya. We are one na ayaw sa magnanakaw at mga sinungaling at abuso sa posisyon na pinahiram na temporary lamang sa kanila ng mamamayang Pilipino. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Dahil tayo ang amo nila. Ang tax ng bayan ang nagpapasweldo sa kanilang lahat. Tayo ang inaapi nila samantalang sila natutulog sa mga komportableng bahay, di aircon, kumakain ng masasarap na pagkain. Pero ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, minimum wage earner, hirap na hirap. Magkano isang kilo ng bigas ngayon? 50, di ba? 60. Okay. Magkano minimum wage? 500. Pucha, sorry guys. Alam ko bawal, pero hindi ka nakakapagpigil eh. So, 500, isipin mo wala pang 10 kilo ng bigas. Di ba? 635. 95. What's that say? 10 kilos. Sa isang kilo, ilan nakakakain? 5? Tatlo? Oh my gosh, tatlo yung iba. 5? Tatlo. Okay, tatlo lang daw. Minimum sa Pilipino, 4 sa isang pamilya. Nanay, tatay, 2 anak. Okay? So imagine ninyo, 1 kilo, 3. Kulang, di ba? Paano pa ang tubig? Pambayad sa tubig. Pambayad sa kuryenteng mahal. Ano yung pambayad sa upa? Pamasahin nyo araw-araw. Pagkain ng bawat empleyado ng mamamayang Pilipino araw-araw. Wala pa doon ang pagkain at saka pagpapaaral, baon, pabaon, and everything. Saan tayo pupulutin? Kangkungan. Hindi nila tayo naiintindihan kasi hindi sila galing sa hirap. Hindi nila nararanasan ang hirap na dinadanas ng ordinaryong mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tamang tax kahit hirap na at sila anong ginagawa? Anong ginagawa? Ninanakaw. Alam mo, alam mo ang tawag ko dyan? Alam mo yung kalyo? Alam niyo yung kalyo, di ba? Kasi kung masisipag kayo, may kalyo kayo. Kahit na anong tanggal mo, ang kapal ng kalyo, bumabalik pa rin. Ganyan sila kakapal. Ganyan kakapal ang mga pagbunuha niya. Mga kalyo. Hindi lang buhaya, mga kalyo pa. Kalyo. Eto pa. Eto naman mga mainstream media ngayon, ang sabi nila, yung mga bayaran dyan, mahiya kayo, sabi ko, wala ng tao at kukunti ang tao dito sa EDSA. Magmukha kayo na sinungaling! Sinungaling kayo! Sa mga gumagawa ng issue sa rally dito ng INC sa EDSA, hinggit kayo kasi hindi nyo kayang manindigan! Manindigan kayo sa personal yung interest! Sisiraan nyo! Ang dami yung page pinagagawa sa Facebook. At inaano ba kayo ng INC? Eh, kinakalaban nga nila, mga magnanakaw eh. Eh kayo, bakit ba kayo ng magnanakaw kaya nyo tinitira ang INC? Kayo lang!
kanila, ilan witness ang lumabas. Lahat kapag hindi pabor sa kanila, dinidimanda, pinapasama, kinukulong. Lantaran ang kawalang hiyaan na pinagtatakpan ang pagnanakaw sa gobyerno. Sila lahat damay. Alam mo, ang Diyos marunong. Paulit-ulit ko to sinasabi. Ang karma, hindi mo alam saan tatama. Minsan, dun sa hindi mo inaasahan. Sa anak mo, sa mahal mo sa buhay, o sa sarili mong kabuhayan. Lunod na tayo sa kasinungalingan! Lunod na tayo sa utang! Kung hindi sa OFW, recession na tayo! Wala na lahat ng tao. Bakit wala pong investor sa Pilipinas? Ang taas ng kuryente! Pag nagtayo ka ng factory, kuryente, mahal, di ba? Diba? Oh, diba? Bulok ang politika natin. Diba? Kitang-kita, they don't want to invest kasi ang gulo. Tapos eto mga mamamayang Pilipino dito, naninindigan, ginagawan kayo ng issue ng mga inggitero, kakampi ng mga magnanakaw. Patuloy nating ipagdasal, mga kapatid. Kayong kakapal na mukha nyo. Sobra. At yung mga nagtatapang-tapangan sa social media at nagbebed ng law ng mga abogado, lahat kayo may araw. Nakalista kayo sa amin. Nakakahiya kayo, abogado man pa man kayong tinawag, pero binibend nyo yung law at lalo na ang mga legislator kuno. Habon ko kay Ombudsman Boying Remulla. Bago mo kasuhan at ikulong ang mga gusto mong ikulong, unahin mo ang mastermind at sinasabi mo pinakamalala na magnanakaw sa kaban ng bayan na si Martin Romualdez. Siya ang unahin nyo. Dahil ang tagal nyo nang sinabi yung kasong yan, pero hanggang ngayon hindi mabuo.